Hello mga kananay! For today's video ay nagluto naman tayo ng adobong isaw. Pag bumili ka pala ng isaw sa palengke, matik kasama na rin yung bulaklak nito. Tas pinatanong ko nga rin sa nagtitinda kung paano ba linisin to, pero ang sabi naman nung nagtitinda, basta linisin ko na lang daw. Kaya ang ginawa ko ay pinatuluan ko na lang ng pinatuluan ng tubig sa gripo, tapos ganyan hanggang sa mawala yung nasa loob ng isaw. At nang matansya ko na malinis na nga ito ay agad ko naman tong pinakuluan sa tubig lamang na may kaprasong luya para mawala na rin ang lansa. Ko na muna nilagyan ng ibang pampalasa dahil ang balak ko ay titimplahan ko to kapag ginisa ko na. After 5 to 10 minutes na pagpapakulo ay hinango ko na to at hiniwa-hiwa ko na ito ng maliliit at tinumpisahan ko na itong gisahin. Sa pagigisa naman ay naghanda tayo ng sibuyas, bawang at inilagay na rin natin ang toyo. Inilagay na rin natin ang paminta at betchin na isinabay na natin sa pagigisa para lalong lumabas ang lasa ng ating mga pampalasa. At naglagay na lang muna tayo ng 2 pirasong sili. Ito namang sili ay unti-unti ko nilalagay depende sa gusto kong anghang. At isinunod na rin natin ang hiniwa-hiwa nating mga isaw. At pagkatapos nga ay nagdagdag ulit tayo ng 3 sili, 1 dahon ng laurel at inilagay na rin natin ang suka. Tip lang sa paglalagay ng suka ay huwag mo munang hahaluin nito at para hindi mahilaw. At naglagay din tayo ng asukal, mga 2 hanggang 3 kutsara, pampabalansi lang ng alat. Hayaan lang natin siyang kumulo ng kumulo hanggang sa lumambot ang isaw at magmantika ito. Tingnan mo naman, yung mantika na nakikita mo na yan ay hindi mantika na galing sa pagigisa. Iyan yung katas ng ating bulaklak. At talaga mang naku po, mapapa-Diyos ko Lord ka na lang talaga. Tapos sasabayan mo pa ng paglalamas ng kanin dun sa pinaglutuan. Ay naku po, taob na naman ang kaldero. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gumawa na rin kayo nito at nang masira na ang diet nyo. Yun lang, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na food trip. Paalam!